Gapadayon gihapon ang pagtapok sa ubang mga overseas Filipino workers gikan sa lain-laing parte sa Europa. Naagihapon sila sa atubangan sa International Criminal Court Detention Center sa the Netherlands kung asa nakapriso ron si former Presidente Rodrigo Duterte. Para sa update live nga mobalita nato gikan sa The Hague si Mon Gualvez. Mon, may mga personalidad bang nandyan ngayon? Sa mga oras na ito, Chiki, wala pa tayo nakikita mga personalidad na dumating dito sa gathering ng mga overseas Filipinos dito sa labas yan ng ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands. Tawang mga Pilipino pa lamang ito na bumiyahe, hindi lamang dito sa The Netherlands. Ang iba galing pa sa iba't ibang bahagi ng Europa at ngayon ay nagsama-sama nga ulit dito sa labas ng detention center. Pero inaasahan ng grupo na posibleng pumunta raw dito ang ilang mga kaanak si dating Pangulong Rodrigo Duterte para magbigay din ng kanilang mensahe sa mga taga-suportang halos araw-araw nandito nag-aabang sa labas ng detention center. Isa pa rin ang kanilang panawagan, yan ay ang mapalaya ng araw ang dating Pangulo at mapauwi dyan pabalik sa Pilipinas. Mon, sa araw-araw na ipinag-gather ng mga Pilipino dyan sa ICC Detention Center, may message man lang bang binigay si dating Pangulong Rodrigo Duterte o nakakarating ba yung mga mismong mensahe nila sa dating Pangulo? Alam mo, Chiki, marami silang mga pamamaraan na ginagawa. Ang ilan, gumawa ng mga, or bumili ng napakaraming mga birthday greeting cards, no? At sinulatan nila lahat yan at yun yung ibinigay nila sa prison personnel at pinaabot naman daw kay dating Pangulong Duterte. Pangalawa, kahapon si Vice President Sara Duterte bumisita dito sa detention center pero hindi nakapasok dahil hindi naman yan schedule. Pero meron siyang kausap sa telepono for more than 30 minutes. Ang kausap niya si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil pinagbigyan siya na makausap pa rin ang kanyang ama via phone call. At via phone call, pinarinig niya sa dating Pangulo yung hiyawan ng mga taga-suportang nandito sa labas. Ang mensahe lamang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol dito, lahat daw ng kanyang ginawa, he did it for our country. That is his exact words na mahinga natin ng pakayag si VP Sara kung ano ang reaksyon ng kanyang ama tungkol sa mga taga-suporta. Of course, nandiyan pa rin yung pasasalamat sa kanilang sa mga overseas Filipinos na nagtutungo at nag-e-effort talaga na bumiyahe mapunta dito sa The Hague. Sige. Mukhang consistent, no? Hindi nagbago ang mensahe ng dating Pangulo. Mon, alam ko, a few days ago, ang temperatura dyan ay 11 degrees. Sabi mo, sobrang lamig, no? Gaano katagal nagsistay ang mga kapatid natin dyan sa labas ng ICC Detention Center? Alam ko kasi may hours, no? Na pwede lang silang magstay dyan. Tama ba? Tama ba yung pagkaintindi ko? Tama, Chiki. Actually, hanggang 5 p.m. lang kasi dito yung dalaw or yung bisita. So, most of the Filipinos, nag-aabang sila dito, no? Siyempre para makita rin yung mga kaanak ng dating Pangulo Duterte, kaya umaasa sila na maghihintay hanggang sa paglabas ng mga kaanak. Either yan, si VP Sara Duterte, yung mag-ina na si Hanilet Avancenia at saka si Veronica City Duterte. At bukod doon, yung ginagawa nila programa ngayon, nakasecure sila ng permit for a demonstration at ito ay hanggang alas 3 naman ng hapon. So talagang they are allowed here. Bantay sarado ito ng mga pulis. Meron din mga barikadang ginawa para at least hindi daw makakasagabal at sa mga makakaabala sa mga motorista, sa mga nagbibisikleta, pati na rin sa mga pedestrian. Panghuli na lang, Mon, baka naman meron kang update sa panig ng mga biktima ng drug war or alleged, no, mga victims ng drug war, pati ng mga sumusuporta po sa Mon sa kanila. Ang pinaka-latest na update natin or information na natanggap natin, Chiki, tungkol dito, ang sabi ng ilang grupo, may ilang na mga biktima at nais maging testigo sa krimen kinakaharap natin Pangulong Duterte na nandito na rin daw sa The Hague, Netherlands. Katatapos lamang na magbigay ng observation ng registry ng ICC patungkol nga sa mga nag-submit ng kanilang participation ng mga biktima. Ikinakategorize kasi yan, no? At tanging prosecution lamang ang magde-determine kung pwede ba silang maging witness kasi hindi naman daw usually na ang victims considered immediately as witness. So medyo matagal-tagal pa ito. Hanggang April 11 naman ang deadline para sa depensa para magbigay din ng kanilang remarks hinggil sa ginawang observation ng ICC registry sa mga may tuturing na mga biktima ng kasong crimes against humanity na kinakaharap ni dating Pangulong Duterte dito sa ICC. Chiki. Mon, mukhang nasasanay na yung katawan mo sa weather dyan. Maraming salamat. Again, daghang salamat and happy weekend, Mon Gualvez.